Sa mundong mahilig humanga sa taas, lakas at kasikatan, may mga taong parang isinilang para mapansin. Si Raul Dillo noon ay isa sa mga halimbawang iyon. Sa taas niyang 7 feet and 3 inches, imposibleng hindi siya mapansin saan man siya magpunta. Sa basketball, sa telebisyon, at kahit sa simpleng paglalakad sa kalsada, dala niya ang anyong tila ginawa para sa entablado at arena. Ngunit sa likod ng pambihirang tangkad na iyon, may isang buhay na unti-unting nilamon ng hirap, katahimikan, at mga pagsubok na hindi nakita ng publiko. Bago tayo magpatuloy pa, like ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Bago pa man siya makilala bilang pambansang kapre sa telebisyon, isa muna siyang simpleng binatang may malaking pangarap. Lumaki siyang naniniwalang ang taas niya ay magiging susi para makaahon sa kahirapan. Habang ang ibang tao ay nahihirapang mapansin, si Raul ay kabaligtaran. Bata pa lamang siya ay palagi na siyang pinagtitinginan. Sa una, tila biyaya iyon. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang hindi sapat ang pagiging kakaiba para masigurong magiging maganda ang kinabukasan. Sa mundo ng basketball, unang sumikat si Raul Dillo. Nakapaglaro siya para sa University of the East at kalaunan ay nakasama rin sa San Juan Knights noong panahon ng Metropolitan Basketball Association. Noong mga panahong iyon, pakiramdam niya ay nagsisimula ng magbukas ang pintuan ng tagumpay. Isang higanting atleta na may kakaibang tangkad, may potensyal, at may pagkakataong mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit gaya ng maraming pangarap sa sports, isang injury lang ang kayang sumira sa lahat. Habang marami ang umaasang lalaki pa ang pangalan niya sa basketball, unti-unting bumigay ang kanyang tuhod. Ang dating malakas na katawan na nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay siya ring naging dahilan para maputol ang kanyang karera. Masakit iyon para kay Raul. Hindi lang dahil nawalan siya ng trabaho, kundi dahil pakiramdam niya ay nawalan siya ng direksyon. Sa basketball, mabilis kang makalimutan kapag hindi ka na nakakalaro. Habang ang ibang kasabayan niya ay nagpapatuloy sa karera, si Raul ay napilitang humanap ng panibagong daan. Doon siya napunta sa showbiz. Dahil sa kakaiba niyang tangkad at itsura, madalas siyang kunin para gumanap bilang kapre, higante o iba pang nilalang sa fantasy films at television shows. Unti-unti siyang nakilala ng publiko. Kapag lumalabas siya sa telebisyon, marami ang namamangha. Ang iba ay natatakot pa sa kanyang hitsura kapag naka-makeup bilang halimaw o engkanto. Pero ang hindi alam ng marami, sa likod ng kamera ay isang ordinaryong taong nagsisikap lang mabuhay. Hindi permanente ang trabaho sa showbiz. Kapag wala kang proyekto, wala ka ring kita, walang kasiguraduhan, walang stability. At para sa isang taong may pamilyang kailangang buhayin, napakahirap umasa sa trabahong minsan lang dumating. Unti-unting kumunti ang proyekto ni Raul. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong nagbago ang industriya. Dumating ang mga bagong artista, bagong mukha, bagong estilo ng entertainment. Ang mga dati niyang role ay hindi na gaanong hinahanap. At habang nawawala ang mga tawag mula sa mga producer, unti-unti ring lumiit ang perang pumapasok sa kanyang tahanan. Doon nagsimula ang tunay na laban ng kanyang buhay. Hindi na ito laban sa basketball court. Hindi na rin ito laban para sa kasikatan. Ito ay laban para mabuhay. Sa likod ng matangkad niyang katawan ay isang amang takot na baka hindi niya maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Habang natutulog ang kanyang mga anak sa gabi, siya naman ay gising sa pag-iisip kung saan kukuha ng panggastos kinabukasan. Dumating sa punto na kinailangan niyang tanggapin na hindi sapat ang dating kasikatan para mabuhay sila araw-araw. Habang ang ibang tao ay nag-aakalang marangya pa rin ang kanyang buhay dahil naging artista siya noon, kabaligtaran pala ang realidad. Tahimik siyang naghihirap. At mas masakit pa roon, hindi agad iyon nakita ng publiko. Dumating ang pandemya noong taong 2020. Maraming nawalan ng trabaho, maraming negosyo ang nagsara. Ngunit para kay Raul Dillo, tila lalo pang bumigat ang buhay. Sa panahong halos huminto ang entertainment industry, lalo ring nawala ang oportunidad para sa kanya. Kung noon ay paminsan-minsan may racket pa, ngayon ay halos wala na talaga. Mas lumala pa ang kanyang kalagayan nang maospital siya sa kasagsagan ng pandemya. Para sa isang taong hirap na sa buhay,
ang pagkakasakit ay parang dagdag na dagok mula sa tadhana. Habang iniisip ng marami kung paano iiwas sa virus, iniisip naman ni Raul kung paano pa siya babangon matapos ang lahat. Ngunit kahit gaano kahirap, pinili niyang huwag sumuko. Hindi siya nagtago, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, naghahanap siya ng paraan. Una siyang nagbenta ng lugaw, simpleng negosyo para lang may maipangtustos sa araw-araw. Ngunit kalaunan, lumipat siya sa pagbebenta ng longganisa. Hindi iyon glamorous na trabaho. Walang spotlight, walang kamera, walang palakpakan. Pero iyon ang trabahong marangal. Araw-araw siyang tumatayo sa init ng araw para makabenta. Ang dating higanteng napapanood sa telebisyon, ngayon ay simpleng vendor na lang sa gilid ng kalsada. Habang ang ibang dating artista ay patuloy na nasa telebisyon, si Raul ay abala sa pag-iisip kung sapat ba ang kikitain niya para may maipambili ng pagkain at maipambayad sa pag-aaral ng kanyang mga anak. At dito naantig ang maraming Pilipino. Nang kumalat sa social media ang larawan ni Raul Dillo bilang longganisa seller sa Imus, Cavite, maraming nalungkot. Marami ang hindi makapaniwala na ang dating basketball player at artista ay humantong sa ganoong sitwasyon. Ang iba ay nagsabing sayang. Ang iba naman ay naawa. Pero kung susuriin mong mabuti, hindi awa ang bagay na pinaka-deserving si Raul. Respeto. Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, pinili niyang magtrabaho ng marangal kaysa sumuko sa buhay. Hindi biro para sa isang dating kilalang personalidad ang magbenta sa kalsada. Maraming tao ang maaaring mahiyang makita ng publiko sa ganoong kalagayan. Ngunit si Raul, buong tapang niya iyong ginawa para sa pamilya niya. Doon mo makikita ang tunay na laki ng isang tao, hindi nasusukat sa tangkad, nasusukat sa tibay ng loob. Habang nagtitinda siya ng longganisa, marami pa ring nakakakilala sa kanya. May ilan na nagugulat, may ilan na nagtatanong kung bakit siya napunta sa ganoong buhay. Ngunit para kay Raul, simple lang ang sagot. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang maging ama, kailangan niyang lumaban. Sa mga panahong halos mawalan na siya ng pag-asa, may mga taong tumulong sa kanya. May kaibigan siyang nagpahiram ng puhunan para makapagsimula sa negosyo. Kalaunan, nakatanggap din siya ng tulong mula sa Department of Labor and Employment o DOLE, kabilang ang livelihood package na nagkakahalaga ng 29,915 pesos. Para sa ibang tao, maliit lang na halaga iyon. Pero para kay Raul, isa iyong panibagong pagkakataon para makabangon. At kahit papaano, muling nagkaroon ng liwanag ang kanyang buhay. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang kwento ay hindi ang tulong na natanggap niya, kundi ang katotohanang hindi siya sumuko bago dumating ang tulong. Iyon ang totoong tapang. Maraming tao ang malakas kapag maganda ang buhay. Maraming masaya kapag maraming pera. Pero kakaunti lang ang nananatiling matatag kapag halos ubos na ang lahat. Si Raul Dillo ay isa sa mga taong iyon. Habang pinapanood natin ang kanyang buhay ngayon, makikita natin ang isang lalaking dumaan sa matinding pagbabago. Mula sa pagiging atleta, naging artista. Mula sa pagiging artista, naging negosyante sa kalsada. Mula sa kasikatan, napunta sa simpleng pamumuhay. Pero kahit nagbago ang lahat sa paligid niya, may isang bagay na hindi nagbago, ang kanyang dignidad. Sa panahon ngayon kung saan maraming tao ang madaling mawalan ng pag-asa, ang kwento ni Raul Dillo ay paalala na walang nakakahiya sa marangal na trabaho. Walang nakakahiya sa pagtitinda kung iyon ang paraan para mabuhay ng tama. Mas nakakahiya ang sumuko. Mas nakakahiya ang iwan ang responsibilidad. At iyon ang hindi kailanman ginawa ni Raul. Sa bawat longganisang naibebenta niya, may kasamang sakripisyo, may kasamang pagod, may kasamang tahimik na dasal na sana ay gumaan din ang buhay nila balang araw. At marahil iyon ang pinakamalungkot na bahagi ng kanyang kwento. Dahil minsan ang mga taong dating pinapalakpakan ng publiko ay tahimik na lang palang lumalaban ngayon sa totoong buhay. Wala ng kamera, wala ng ilaw, wala ng cheering crowd, kundi init ng araw, pagod ng katawan, at takot na baka kulangin ang perang iuuwi sa pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siyang tumatayo araw-araw.
At iyon ang dahilan kung bakit ang kwento ni Raudilio ay hindi kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng isang lalaking ilang beses bumagsak pero paulit-ulit pa ring bumabangon. Isang lalaking dating kilala dahil sa kanyang taas pero mas nararapat alalahanin dahil sa kanyang tibay. Isang lalaking pinatunayan na ang tunay na sukatan ng pagkatao ay hindi kung gaano ka kasikat noon, kundi kung paano ka lumalaban kapag wala nang natitira. Sa huli, ang buhay ni Raudilio ay sumasalamin sa realidad ng maraming Pilipino. Isang iglap lang maaring mawala ang trabaho, kasikatan o kabuhayan. Isang injury lang, isang pandemya lang, isang maling pagkakataon lang, maaaring magbago ang lahat. Pero hanggat may lakas kang bumangon, hindi pa tapos ang laban. At si Raudilio, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ay patuloy pa ring lumalaban. Tahimik, pagod, sugatan, pero hindi sumusuko.